what's up guys? Mainit na umaga sa ating lahat. Bayan, ramdam ko na yung luwag ng kadena natin. Kailangan na talaga paigpitan to. Anyway, pag-usapan natin yung comment sa ating comment section. Red flag daw ba ang babaeng nananakit dahil nahuli kang nag-heart ng ibang babae sa social media? Well, the question is, ilang beses na ba niya nagawa? Pangalawa, bakit hinahayaan mo? And pangatlo, bakit hindi mo siya kinilalang mabuti na ganyan pala siya? Kung, let's say, red flag nga siya, di ba? Ikaw nakakaalam yan. Kung once lang, pwedeng nabigla lang siya, di ba? Pero kung palagi or every time you did something na ayaw niya, tapos sasaktan ka, sasabunutan ka, or hahampasin ka, then hindi magandang gawain ng isang babae na saktan ng isang lalaki physically. Dahil uulitin ko sa inyo mga ropa, ang mga babae walang concept of violence. Okay? Basta kung ano yung napipil nilang gawin, or kung ano yung napipil nilang parang masarap sa pakiramdam gawin, gagawin nila. Eto, pakita ko sa inyo tong research na to. Kung makikita nyo dyan, 43% ng lesbian relationship sa kanila nanggagaling yung domestic violence. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi tayo pwede mag-emotional bilang lalaki. At kung makikita mo dyan, 35% sa heterosexual relationship. So ibig sabihin, mababa yung porsyento pag heterosexual relationship. So kung titingnan mo dyan, heterosexual relationship, it's only 35% kumpara sa lesbian relationship na babae sa babae. So ibig sabihin, numbers don't lie. Mas mataas ang domestic violence pag sa babae ang relationship. Bakit? Wala silang concept of violence, mga ropa. Hindi nila naiintindihan. Hindi kagaya sa ating mga lalaki na talagang alam natin. Kaya nga minsan tumatahimik na tayo eh, di ba? Ugali nating mga lalaki, i-check muna natin yung kapaligiran. Ano yung pwede kong magawa? Ano yung pwede kong just in case magkaroon ng trouble? Saan ako pupunta? Di ba? O ano yung pupulutin ko? Or ilan ba tong kaaway ko? Or talagang matigas ba to? Di ba? Ganun tayo mag-isip. Pag alam mong alanganin ka, tatahimik ka. Pero pag alam mong kaya mo, laban ka. Di ba? Pero pag nadala ka ng emotions mo, kahit alam mong hindi mo kaya, lalaban ka. Di ba? Kumbaga, nadala ka ng emotions mo eh. Or let's say, ayaw mo nang ginaganon ka, na-trigger ka, kaya binanatan mo. Kahit alam mong mas malaki sa'yo. Di ba? Or binubuli ka nitong tao na to, matagal na. Di ba? Napikong ka, binanatan mo ngayon. At kung titingnan mo dyan, bisexual relationship, yan ang mas mataas. Why? Kasi, tandaan mo, lalaki yan. Pero kahit pa paano, ibig sabihin, emotional pa rin siya. Tama? Hindi naman natin sinasabing lahat sila emotional. Pero kung titingnan mo, pwedeng parehas silang emotional. Kaya mas mataas ang domestic violence sa kanila, di ba? Pero focus lang tayo dun sa lesbian relationship. Kung makikita mo, it's 43%. Mataas kumpara sa heterosexual relationship. Gets? So kaya ropa, uulitin ko sa inyo, bawal tayong maging emotional bilang lalaki. Kung titingnan nyo, yung bisexual relationship, napakataas, di ba? Ng domestic violence because same, both of them are emotional, di ba? Kasi nga, pag pinairal mo ang nararamdaman mo, madali kang matrigger or lagi kang matitrigger, di ba? Lagi kang pikon, lagi kang inis, lagi kang war freak, di ba? Kasi emotional ka eh. Hindi mo kayang kontrolin yung nararamdaman mo because you are ruled by your emotions. Kaya nga mga ropa, it's okay to be emotional, pero never ever be ruled by your emotions, mga ropa. Uulitin ko, walang problemang emotional ka, pero dapat kontrolado mo. Ang mahirap, you are ruled by your emotions. Gets? Kaya yung mga ganitong pananakit ng girlfriend nyo, putya, sa una maintindihan mo pa or iintindihin mo. Pero putya, pag laging nangyayari na, puta, humiwalay ka na. Kasi nga uulitin ko sa inyo, ang mga babae walang concept of violence. Hindi nila alam kung nakakapiko na sila, babatuhin ka, di ba? Papaluin ka, sasabunutan ka, biglang anoin yung ulo mo, di ba? That's not healthy relationship. Tsaka unang-una, karapatan mo mag-like regardless kung ano man yan. Well, nandun na tayo na may girlfriend ka na. Honestly, wala namang masama kung mag-like ka ng picture ng iba, di ba? Kasi it shows appreciation. Ang problema kasi sa atin, toxic tayo mga ropa eh. Toxic yung mga tao karamihan, na pag nilike mo ang isang pictures, nilalagyan nila na ibang meaning. Hindi ba pwedeng na-appreciate mo lang? Kaya nga ngayon, mas mabuti pang i-like mo yung memes eh, kaysa yung mga tao eh. Why? Kasi may meaning eh.
Ay baka pag nilike ko to, ibig sabihin niya may gusto ko sa kanya. Baka pag ano ko to, pag nag-comment ako, baka sabihin niya ini-stalk ko siya. Ganun tayo eh, may issues tayo mga ropa, di ba? We try to keep to ourselves kahit na gusto mo mag-compliment. Gets? Kaya sa Europa, check mo yung girlfriend mo. Kung lagi niya ginagawa yan, red flag yan. Kasi hindi dapat ganun. Nasasaktan ka niya whenever she wanted to. Tapos physically, ikaw lalaki ka. Alam mo ang physical pain, di ba? Puta, nakakalalaki yung ganun. Let's be honest, di ba? O ayan na naman, baka sabihin nyo na naman, kahit anong mangyari, huwag kang papatol sa babae. Ayan na nga statistics na nga ayan na nga may research na nga Kaya nga marami nagsasabi, huwag mong patulan ng babae pag sinaktan ka physically. Pero syempre, minsan tayo mga lalaki, matitrigger ka na talaga, di ba? Pag lagi nang nangyayari or sobra na yung pagtitiis mo. Kaya mga ropa, huwag kasing tain-tai sa relasyon. Huwag kasing jowa ng jowa agad, di ba? Kilalanin yung maigi. Hindi naman kayo mauubusan, napakadami nila. Actually, mas madami sila sa atin. Pumunta ka sa mall, ang dami nila. Pumunta ka sa club, ang dami nila. Karamihan lalaki ngayon nasa bahay, nagko-computer, o yung iba nag-hustle, yung iba nanonood ng porn kadalasan, di ba? Kasi yun na yung tranquilizer nila Every time they feel good, yun na yung drugs nila Jajabol yan, manonood yan, kung ano-anong link. Jabol, patay, ano ka, paralyzed. Pagkatapos, zombie ka na naman, di ka na naman papakinabangan, yung takbo na naman ang utak mo, walang laman, walang kwenta, empty. Ganyan kayo. Ganyan ang mga lalaking mahihilig sa court. Walang kwenta, walang laman. Kaya huwag kayo magtaka kung di kayo makapull ng EA mga ropa. Dahil panay jabul nyo, mga ina kayo. Wala kayong respeto sa sarili nyo. Kumbaga, kagaya ng sabi ko, yung mga lalaking madalas manood ng corn ay also emotional. Why? Kasi wala kang pangontrol. Hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo. And you're still a fucking boy. Okay? You're not yet a fucking man. Because you don't know how to control your urge and your emotions. Kasi mahina pa ang yung pangontrol. Kaya ropa, gumising ka. Eto na, sinasabi ko na sa'yo, walang kwenta kung puro jabul ka, ina ka. Wala kang mararating dyan kundi kalibugan. Okay? Yes, masarap sa pakiramdam mo, pero hindi mo alam, sinasabotahe mo ang galing mo or ang potential mo. Walang mangyayari, ropa. Hindi nyo kasi alam no? Hindi nyo alam yung kung ano yung pwedeng maidulot ng corn sa inyo. Takibasa nga yung corn pandemic mga ropa. Sinabi ko na to sa mga ibang vlog ko. Corn Pandemic. Maganda yung libro na yan. I-download nyo yan, i-google nyo, i-download nyo Corn Pandemic para kahit papano maliwanagan kayo. Mahirap baguhin yung nakasanayan, oo. Pero pukin ng ina, mas mahirap makita yung sarili mo na walang nangyayari sa'yo dahil puro kalibugan ka. Okay? Okay, balik tayo. Ropa, red flag yung ganyan pag madalas nangyayari sa inyo. Or every time nag-aaway kayo, sinasaktan ka niya. Or every time na may nagawa ka hindi niya gusto, sasaktan ka niya physically. Kasi darating yung point na hindi mo rin niya matitiis at baka gumanti ka. So end up, ikaw pa yung mali, ropa. Kaya sabi ko nga sa inyo, uulitin ko, kilalanin yung mabuti ang mga babae bago kayo pagbigay ng relasyon sa kanila. Dahil yung mga babae na yan, yung mga bagay na madali nila makuha, hindi naman talaga nila na-appreciate agad mga ropa. The only time na na-appreciate nila yung relasyon na ibibigay mo, usually pag wala na, or pag wala nang nagbibigay ng provision sa kanila. That's the only time na pwedeng ma-appreciate nila yon. Or most of the time, pag oras na sinabi mong ayaw mo na, dun sila mararatel dahil dun sila sasampalin ng katotohanan na kala ko mag-i-stay itong lalaki na to kahit anong gawin ko sa kanya. No, hindi ladies. Kailangan matuto ng mga lalaki mag-walk away sa relasyong hindi na nakakatulong sa kanila. To all the ladies, kasi lagi natin sinasabi mga kalalakihan, to all the ladies, kung wala kayong kayang i-provide sa buhay ng isang kalalakihan kundi kadramahan, huwag na kayo makipag-relationship. Kung wala kayong kayang ibigay kundi sakit ng ulo, huwag na kayo makipag-relationship. Uulitin ko, kung puro kadramahan at sakit lang ng ulo ang kaya nyong ibigay sa inyong lalaki or sa inyong boyfriend, parehas kayo magiging miserable. Why? Kasi instead na iniisip ng lalaki kung ano yung makakabuti sa inyong dalawa, mas iniisip niya ngayon kung paano ka hihinahon sa yung nadarama. Kasi lagi niya isipin, baka magalit na naman to. Instead na magdidesisyon siya para sa inyong dalawa, iniisip niya, baka magalit siya. Instead na kasama niya dapat yung mga tropa niya na magbi-business sila, pero iniisip niya, baka magalit ka. Anong klaseng relationship yan?
Hindi relationship yan, di ba? Ang tawag dyan, tau-tauhan. Gets? Nagdadaanin mo sa drama mo para hindi niya gawin yung mga gusto niya. Di ba? Magdadrama ka, magsusumbat ka, or magpapaalala ka ng mga bagay na hindi nyo pa nagagawa kasi aalis siya. Di ba? Yan yung mga babaeng toxic. Kaya nga ladies, please lang, kung wala kayong kayang ibigay sa isang lalaki, na alam nyo naman at the end of the day, alagaan naman kayo. Kumbaga at the end of the day, kayo naman lagi magkasama. Pero dahil lalabas siya, maiinis ka. That's very fucking bullshit. And that's very fucking selfish and narcissistic. Hindi porket babae ka, entitled ka. Hindi ganun, di ba? Hindi ka entitled saktan ng lalaki physically. Hindi ka entitled pagsabihan ng kung masasakit ang isang lalaki, di ba? Hindi ka entitled na sundin ka niya most of the fucking time dahil ikaw ay babae, or dahil kailangan irespeto niya yung babae, or dahil doon nakikita yung pagrespeto niya sa babae. No, tropa, irespeto niyo yung sarili niyo at doon yung makikita kung ano yung totoong respeto. Gets? Kasi the more na nire-respect mo yung sarili mo, yun ang makikita ng mga babae sa atin. Yun ang makikita ng mga babae sa inyo. Kasi pag hindi mo nirespeto ang sarili mo at sumusunod ka lamang sa mga gusto niya, walang mangyayari sa inyo, Ropa. End up nyan, baka lokohin ka lang niya. Kasi nakita niya, sunod-sunuran ka. Okay? So anong ano natin dito, takeaway natin dito? Same thing, kilalanin nyo muna mabuti ang mga babae. Dahil may mga babaeng mapanakit, may mga babaeng talagang hindi kaya na isa lang ang lalaki nagbibigay ng atensyon sa kanya. Kaya ingat-ingat sa pagpili ng girlfriend, mga Ropa. Kung ayaw nyong mauwi sa relasyon, wala namang kakwenta-kwenta. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious.